Hello guys! For today's video ay samahan nyo akong magluto ng banana pancake. So, banana pancake po, ayan po ang breakfast ng alaga ko. So, ayan na nga. Ito na yun guys. Na-mix ko na yung itlog dito at saka yung saging. So, ginamit ko lamang is tinidor. Mano-mano nga pag-mix. So, ayan, kinuha ko na din. At saka ayan yung gamit ko na flour. White premium ang tatak niya. Pwede siya for baking talaga kasi may nakalagay dyan na for baking guys. Then, so, ang ginagamit ko na lang ay tensiometer. So, una nagamit mo na ay naglagay mo na ako ng 2 kutsarang harina saka ko mix. So, it's up to you guys kung paano kayo magtimpla. So, ako kasi tansya na lang kasi wala kaming mga cup para for measurement. So, ang ginagawa ko is ganyan na lang. So, paunti-unti hanggang sa makuha ko yung tamang mixtures na gusto ko sa paggawa ng banana pancake. So, ayan. Tapos, lalagyan ko din ng fresh milk. Wala akong ibang nilalagay guys kasi hindi fresh milk, egg, and banana. Hindi ako naglalagay ng salt kasi hindi pa pwede sa mga may lasa-lasa na ibang ano ba yung alaga ko. So, kasi 1 year old and 2 months pa lang siya. So, dapat natural pa lang. Yan, management ko. So, kita nyo naman guys, medyo malabsaw pa siya. So, magdadagdag ako ulit dyan ng 1 kutsara pa ulit. Hanggang sa makuha ko na yung tamang mixture. Tsaka yun guys, kung nakikita nyo yung mga prutas na nandyan, yung apple tsaka orange, breakfast yan nila. Amo, mamaya. So, ganun yung ginagawa ko habang magluluto ako ng banana pancake na alaga ko. Nagpe-prepare ako ng breakfast. Isasabay ko din yung breakfast nila, amo. Ayan, medyo okay na. Pero nakukulangan pa ako kaya dadagdagan ko pa ng konti. Tensiometers lang talaga yung ginamit yan guys. Kasi nawala kami pang measuring. Mix lang hanggang sa matunaw talaga yung yan, okay na yan. Pag gano'n na yung lapot is okay na yun para sa akin. So, hindi ko alam sa inyo kung paano kayo, basta para sa akin is ganyan. Okay na yung ganyan. So, ginamit kong kawali is non-sticky para mas okay. Mas okay talaga gamitin ng non-sticky guys para, syempre, hindi stick, char. Tsaka yung sa paglagay ng mantika guys, kunti lang nilalagay ko talaga and then, tawag dito, winawaras lang. Ginagamitan ko na lang ng brush para kumalat siya. Kasi parang patak lang yata yung nilagay ko dyan. Kasi hindi rin pwede sa mamantika pa masyado yung aking alaga. Gamit tayo na. Yan, meron pang ganun. Santok ko pang pancake talaga. Yan, ginamitan ko ng brush para may kalat yung mantika. Ang gagawin ko guys is isang bilog na pancake na malaki. Kasi parang makakapos ako sa oras kasi mamaya-maya yan, gigising na yung alaga ko. So dati talaga, ang ginagawa ko is yung maliliit na bilog-bilog para mas marami. So ngayon, ang gagawin ko is ganyan na yung malaking bilog, tapos ikakat-kat ko na lang siya ng pahaba. So ayun na nga guys, habang pinapainit ko yung mantika, habang ako'y magluluto, ako maghihiwa naman ng prutas. Magbabalat at maghihiwa. So ayan yung lagi nilang almusal na prutas guys. May kasama pang boiled egg yan. So nakapagpa-boiled na din ako ng egg. At mamaya is babalatan ko na lang. So
So, ayan yung nilagyan ko ng tubig guys. Ano yan, may asin. Nilagyan ko ng may asin para hindi mangitim yung apple kapag nilagay ko. So, binababad ko muna siya sa tubig na may asin. So, ganyan ang trabaho bilang isang OFW dito guys. Kailangan hindi isang gawain lang yung ginagawa mo sa kailangan marami. Habang nagluluto ako, may nakasalang ako niyan na labahin sa washing. Naglalaba na rin ako. Tiningnan ko nga yung oras. Aba, malapit na gumising sila. Kasi nalitak ng gising guys. Basic na lang yan guys sa inyo. Lalo na yung mga mahilig talagang gumawa ng ganyan. Basic na lang talaga yung paggawa niyo. Ganyan, habang inaantay ko na okay na yung pancake, nagbabalat naman ako ng apple. Hindi lang to preparing for breakfast for my alaga, preparing na din for breakfast ng aking mga amo. Dito guys, kapag OFW, kailangan talaga mabilisan yung kilos mo. Kasi kapag bagal-bagal ka, kupad-kupad ka, ay po, for sure niyan, masisigawan ka, mapapagalitan ka ng amo. Pero bless na lang, buti na lang yung maamo ko is hindi ganun. Maunawain sila kasi alam nilang sa madaling araw, napupuyat pa ako kasi yung alaga ko is pagising-gising pa. So, kapag malate man ako ng gising, pero for the first time kong malate, pero hindi man nila alam kasi tulog pa din sila. Mostly talaga ang wake up ko guys is, oras ng gising ko is 6:30. So, pero ngayon, kasi wala yung kasama ko, dapat maaga akong nagigising kasi kasama ng paglilinis ko pa habang tulog yung alaga ko. Is naglilinis na ako ng floor, naglilinis na ng banyo, kasi wala yung kasama ko dito. Kasi kapag nandito yung kasama ko naman, siya ang nagpe-prepare ng breakfast ng amo namin. At kanya-kanya kami prepare ng pagkain ng mga alaga namin. Yes guys, dalawa yung alaga namin at dalawa din kami. Kasama din po ako sa bahay. Sorry, medyo basa-basa pa yung taas, kaya wait natin bago balik na rin. Kailangan talaga pagsabay-sabay na habang nagluluto ka guys, kasi kapag nagising na yung alaga ko guys, wala na akong time magkilos-kilos sa loob ng bahay as in talaga, kasi nakafocus na dapat ako sa bata kasi nasa stage na siya ng sobrang likot na talaga as in, kasi naglalakad na yung alaga ko guys. So kailangan focus ka sa kanya, yung mata mo is lagi nakasulot talaga sa kanya, pati pala ako nakasulot din, hindi lang mata, parang nakasunod ka talaga sa kanya. Nababalitan ko na guys kasi okay na yung sa top niya. Alam nyo ba guys, habang nagluluto ako ng pancake is naisip ko, never kong nagawa sa mga anak ko to. I mean, ang breakfast lang kasi talaga nila mostly, kasi naman sa atin is tinapay yun, gano'n. Never ako nakapag-prepare ng ganito sa kanila. Kaya sabi ko sa isip ko, kapag nakapagbakasyon ako, nakauwi ako ng Pilipinas, I promise to myself talagang pagsisilbihan ko yung mga anak ko, babawi ako sa kanila. Ang dami mo palang marirealize na mga bagay-bagay habang nandito ka sa abroad. So, ayan na nga guys, habang nagluluto, nagbabalat na rin ako ng egg. Kasi
Kasi ayan yung lagi nilang breakfast. Yung lagang egg. Boiled egg with fruits. Hindi sila ma-artigan sa mga pagkain. Kahit nga yung prutas na yan, basta hindi na kailangan i-plating yan. Ano po man. Hindi sila ma-selan, hindi sila ma-arting. Basta kakain na lang yan sila diretso. Okay na to. Minsan napapaisip pa ako, wala, malapit na din pala akong umuwi. Mostly matatapos na kasi yung kontrata ko, guys. Pero hindi ko alam kung i-renew nila ako. Update ko sa inyo. Kung i-renew nila ako or kung hindi. Kasi yung tipong iisipin mo, wow, 2 taon mong inantay tapos uuwi ka, 14 days ka lang sa Pinas. Parang ang tagal mong inantay na makauwi ka, tapos makauwi ka napakasaglit lang. Kaya talagang dapat kapag uuwi magbabakasyon, susulitin mo yung time, moment mo na makasama yung mga mahal mo sa buhay. Kasi ilang taon ka na naman, pagbalik mo ilang taon na naman ang aantayin mo bago na naman sila makasama ulit.